So, ang video natin ngayon ay tungkol sa paano mag-install ng driver sa computer natin after natin mag-reformat. So, ang gagamitin natin ngayon ay yung driver's pack offline. So, dapat meron kang driver's pack offline. So, click lang natin yung driver's pack, yung na-extract na natin. Tapos, yes. Hintayin lang natin hanggang matapos yung loading program. Kasi binabasa na yung board ng computer natin kung anong available na drivers na pwedeng ma-install ng ating driver's pack. Ayun, so drivers and software to be updated and installed were found 22. So drivers and software. So masagamit natin ay driver's pack solution, yung offline. Huwag install automatically kasi ma-install niya yung important lang yung i-install natin. Ituturo ko sa inyo to. I-click nyo lang yung expert mode. Tapos uncheck mo lahat. Uncheck lahat. Yung iba kasi, yung install natin ay mamanual na lang natin. Huwag tayo kuha dito sa driver's pack, yung drivers lang. So, una, yung install natin yung sa video niya, itong Intel. Tapos, yung sa audio niya, so video, tapos audio, tapos sa monitor natin, HP monitor, tapos Broadcom Netlink. Ito yung makita natin yung LAN natin na naka-X lang kasi walang drivers na dito, Broadcom Netlink Gigabyte Ethernet. So, check lang natin to. Tapos, ano pa? So, yan lang yung video, audio, at saka yung sa internet natin. Tapos punta ka sa software, uncheck mo lang lahat to. Uncheck, manual lang natin tong browser natin. So ayun, so apat, video, audio sa monitor natin at saka yung sa pang internet natin na driver. So click lang yung install automatically. So ayun, no, selected drivers were successfully installed. So click lang natin yung finish. Close na natin. So napaka-importante talaga na after tayo mag-install ng driver ay restart talaga natin yung computer para dyan kasi yung ibang drivers kasi dyan magti-take effect after natin ma-restart yung PC natin. So ayun, no, so okay na.